Pabalik ang maray na aga kapamilya, ngunya na aldaw po gigibuon ang sarong pagtripon as 2009 Renewable Energy Forum in the Basin Area. Ini po in support kan na nagtutulod kan development as in utilization and commercialization of renewable energy. Tanging tawan kita nin dugang na ideya katakod kan forum na ini si Alfredo Perdon, Forum Director, makakaibatang ngunya na aga, as in si Presidential Advisor for Bicol, Tomasito Monson. Tangani nga mas ma-expound pa ang magiging forum na ini sa to. Ano po, maray na aga, sirs? Maray na aga man. Sir? Good morning. Okay po. Sir, ang unang hapot ko muna, itaw ko muna kay Asik, ano po, objective kay ini nga forum na ini. Well, ang inot na objective kayo ni, well, of course, we have to be aware. Ngunyan, saro sa mga priorities na bagay ni mga issues on the climate change. And we believe na development of renewable energy by the private sector as well as by the government, ini sarong dapat na pagtarabangan, sarong effort na dapat pagkasararuan, included din ang community. Ninulingan ito, we have to address the vital points na dapat ang masimbag na ngunyan sa mga issues related sa climate change. Okay. Opo. So buot sabihin kay ni Sir, may plano ang national government na magbugtak ni narog kay ni mga electrical power, energy Yes. sa pamarilin. Ano mo, ikatong 2008, igwa kitang batas na act, itong Renewable Energy Act under Republic Act 9513. So, ini yung sarong act na ini, pinagpapailing digdi ang intention kang sa tuyang gobyerno na masuportahan ang mga projects and programs leading to the development of renewable energy. Ini na ngunyan ang talagang magiging trend, bako lamang digdi sa Pilipinas, but as well as sa bilog na kinaban, especially now that we have to face so many challenges na involving energy. Nag-i-increase ang demand, nag-i-increase ang populasyon, pero ang resources, syempre, pero limited yan and nadideplete yan. So we have to develop alternative energy sources na daiman harmful sa environment and yet masusustain ta so demands and pangangaipo kang sa tuyang mga communities and especially ito mga consumers. And ano po ining mga na-identify ninyong mga renewable energies na ini and saan ini pwedeng imukna? Well, siguro ang kung saan is another thing that has to be technically evaluated. Pero itong mga kung ano-ano ni igdi sa Bicol, dakol kitang aramtaman na dakol dito yung mga source of energy, especially ini yung geothermal, ini yung hydropower, and we're looking at itong wind power like dito sa parte kang Verac at Anduanes, and other places of Bicol. So siguro saro yan sa mga alternative energies na nahihiling tasangon yan. And ini sir na mga pag na-realisar ining mga renewable energies na ini na ibumukna sa Bicol region, well, sa mga sunod na mga taon, pwede bang posible bang masabi na magiging parang sufficient or kahit maputol tayo doon sa Luzon Grid na sinasabi ng national government ng dating Transco, pwede kitang magsadiri tang Well, energy? that's another technical features that we will look into. And of course, yan po ta ng saro sa mayor na objective ta. But as how to do it, I think technical people shall be the ones to evaluate and determine kung paano yung gigibuhan. Basta ang bottom line digdi gigibuon tayo ng forum na ini tanganing makatabang kita Diyan tangani pag-uurayan climate change. on how we will do it. Okay. Sir, pira po ang ma-attender sa forum and si Sinda? Well, we have invited ining mga mayors digdi sa basin area, mga business executives sa academe. We also invited mga expert on the renewable energy from Manila. Okay. Hali sa Department of Energy. We also invited from the funding institution, no? Nag-arabot mga hali sa DBP, Land Bank. We put them together in one place. Tama to sabi ni Asek na we'll be discussing ang mga renewable energies, no? Because there are a lot of opportunities even for the businessmen, no? Hopefully after kang pag-urulay, because magkakaigwaning briefing dyan, i-explain kung ano ang mga energy sources na renewable na available dito sa Bicol, no? Hopefully after the forum, ang sa tuyang mga local executive will also include duman sa annual investment plan ninda ang mga pag-develop ng mga renewable energy.
Gulpiyon kita digdi. In fact, dyan sa ordinary stream, sa mga irrigation canal, pwede dyan laagan ng mga small turbine na magpo-produce ng electricity, no? So this will augment ang power requirements digdi sa tuyang area. So, And pira, yan. yes po, and pira sa mga renewable energy na tutukaron ta, yung solar, mini hydro, wind power, biomass, geothermal, ano po. And sisi po ang mga ma-talk about this. Igwa kayan, hali sa Department of Energy, si Director Sargento, yaumandig di ang presidente kang Philippine Renewable Energy Association, may darasinda ng mga prototype. I-explain dyan sa mga participants paano ang paggamit kayan. So, sabi ko nga in addition to that, the most important is about funding. Okay. So, how can they secure funding? So, ibadig din ng mga briefing na itatao because they even provide funding sa pre-feasibility study stage, you know. So, that's the reason kaya makayon ni. On the other hand, we also invited mga planning officers. The reasons why the mayor are there is because part duman sa law which created yung we passed the Renewable Energy Act is that the local executives will play a vital role in recommending. Alam mo, sa pag-invest dyan sa renewable energy, ma-apply kayo yung proseso. Okay. So, we are encouraging ang mga local executives na mga business mag-invest. Para mo pwede silang mag-invest sa small turbine, no? Mag-produce ng 150 kilowatts, no? They can even supply ang requirements ng electric cooperative. Sir, may iba lang ako. I remember merong planong biogas sa may Libmanan area. Kumusta na ito? Well, ongoing itong mga pinagigibunin ng technical feasibilities. Okay. And iyan, tabi siguro nagigiramduman tayo yan itong grupo baga kadtong nagdyan, kaibanan kadto itong mga group ni Congressman Suarez. Tas hindi kayan sa rong iguana kayan sa probinsya kang Quezon. And nahilingin na digdiyo sa tuya sa Bicol, igwang magaling na potential para sa biomass technology. So, renewable energy din yan. Renewable energy. Diba? And syempre, yun nga, sinasabi natin na pirang porsyento na kang Bicol region, itong kung nagbaga nahihiling nito ng urgent na arog kayo ng renewable energy na ang gamiton. Well, siguro, di man sa percentage telling on, kundi we would rather look duman sa mga areas, sa mga probinsya. Like for instance, aram na ang probinsya, halimbawa kang Albay. Saro yan sa pinakamayaman sa geothermal energy. However, di naman sa Camarines Sur, nahiling talig itong mga lugar na pwedeng mag-survey yan sa hydropower. Okay. Duman sa Catanduanes, ang saro mo niyan duman na dakulang potential, itong wind, saka siguro solar. So, these are alternatives na i-adapt naman sa ibang lugar sa Kinaman. So, we'd rather try to have it in Bicol and at least dakula magiging benefit. Okay. Not only for the Bicolanos, but as well as siguro itong mga ibang lugar man na kung saan pwede nang i-export ang sa tuyang energy ang kuryente. Okay, sir, i-connect ko lang duman sa dam area, ano? Pwede posible ba yon na maging hydropower plant? Well, ibang klase naman because iba nga ning sarong grupo dyan, who happen to be Bicolano also, Mr. Ilagan, he's my batchmate in grade school. Ang nangyari, nahilingin na itong potential. Iba kaya ngunit itong mga inabot ng low head turbine. Okay. Na iniday na nga naipuhan na katong mga darakulang dam na halangkaw na dam na kung saan nga ni ang dakol nag-worry. So, nailinda na ining mga irrigation dam, not only yan Libmanan, even itong mga existing irrigation dam similar to the Libmanan Dam that we are proposing, like for instance, itong araw mo itong sa parte kang Albay, ko dyan, rubber dam, igwaman baga kita sa Buhi. Yung Buhi area, di ba? May independent power producer. Oo, yan itong mga, igwasin lang ko niya na pwede nilang ilagyan sa proposed Libmanan Dam na similar to the existing in